Life After Prison. By Silence You. Kabanata 371. Ito ba ay isang elite fighter na kinuha mo, Zachariah? Hindi ako makapagpapasalamat sa kanya sa nangyari ngayon. Hindi ko kayang mabuhay sa sarili ko kung nangyari ang mga bagay-bagay. Tanong agad ni Zenoa kay Zachariah. Ipapakilala pa lang sana ni Zachariah si Severin, pero bago pa man siya makapagsalita ay nagsalita si Sheila at sinabing, hindi siya ang bodyguard namin. Ang kanyang pangalan ay Severin, at siya ang aking boyfriend. Halos mapasukan ng dugo si Severin nang marinig iyon. Sinamantala ni Sheila ang bawat pagkakataon para ipagtapat sa kanya ang kanyang nararamdaman, at bigla na lang siyang naging boyfriend. Matapos marinig iyon ni Zenoa, tumingin siya kay Severin nang may pasasalamat at sinabing, maganda ang mata mo. Siya ay isang malakas na binata, at mabuti na may isang tulad niya sa paligid upang protektahan ka. Salamat, Tio Zenoa. Ang aking paghatol ay ang pinakamahusay, syempre. Nakangiting sabi ni Sheila pagkarinig nun. Sa tabi niya, si Zachariah ay may malungkot na ekspresyon habang hinahatak niya ang mahabang mukha at sinabing, huwag kang makinig sa kalokohan niya, ginugulo ka lang niya. 2 araw pa lang silang magkakilala, puro kalokohan na. Pagkatapos ay huminto siya saglit bago nagpatuloy. Ito si Mr. Severin. Iniligtas niya ako pagkatapos tumulong sa pagtanggal ng mga lason sa katawan ko. Ganun ba? Hindi ko akalain na magiging miracle doctor din siya. Bahagyang ngumiti si Zenoa ngunit saka napabuntong hininga. Parang may bigat na natanggal sa balikat ko. Mahigpit akong binabantayan ng mga taong iyon kaya hindi ako makalabas ng bahay, at gabi-gabi din akong nananaginip ng masama. Higit sa lahat, sobrang nagkakasala ako sa tuwing naiisip ko kung paano mamamatay sa kamay ko ang kuya ko. Pero ngayon, nag-aalala akong mapatay nila si Keegan at Lynette. Nasaan ang anak ko? Okay lang ba siya? May ginawa ba sila sa kanya? Sa pagkakataong iyon, bumangon na si Lena na duguan ang mga mata sa takot habang pasulong at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Zenoa. Sabi ni Zenoa, sumama ka sa akin. Nakakulong siya sa basement doon. Pero ayos lang siya. Kahit na gusto nilang gumawa ng karumal-dumal na bagay sa iyong anak, binyantaan ko sila ng kamatayan para pilitin silang pigilin ang kanilang mga kamay. Maraming salamat. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lena nang malaman niyang ayos na ang kanyang anak. Ako dapat ang humihingi ng tawad sa inyong dalawa. Ang pagkidnap sa iyong anak at pananakot sa iyo na makipagtulungan sa amin ang aking ideya. Napabuntong hininga na sabi ni Zenoa. Naligtas ang aking buhay salamat kay Mr. Severin, ngunit ang aking anak na babae at anak na lalaki ay tiyak na wala na ngayon. Kung alam ng mga puwersang iyon na hindi namin nagawa ang mga bagay, alam nilang pinagtaksilan ko sila at tiyak na papatayin nila ang aking mga anak. Ang sobrang nag-aalalang tingin ng kabilang partido ay nagudyok kay Severin na mag-isip sandali bago magtanong. Ano ang pangalan ng puwersang iyon? Napakalakas ba nila? Sabi ni Zenoa. Tinatawag itong Black Cloud Gang, sa tingin ko. Marami silang miyembro, at kahit na bahagi si John ng paksayon na iyon, siya ay itinuturing na isa sa kanilang mga alapiers. Black Cloud Gang. Tanong ni Severin. Bueno, may kakilala akong maaaring tumulong. Tatawagan ko siya sandali at ipapadala niya ang mga tao upang iligtas ang iyong anak na babae at anak, pagkatapos ay sirain ang Black Cloud Gang. Naisip ni Zenoa na mali ang narinig niya kay Severin at naiinis na tanong. Hindi ito ang oras para magbiro, Mr. Severin. Alam mo ba kung gaano kalakas ang Black Cloud Gang? Ang kanilang buong puwersa ay halos libu-libong tao, at sila ay itinuturing na isa sa mga pinaka-nakakatakot na organisasyon sa Falcodem. Hihihi. Napangiti si Severin. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Kung gusto mong iligtas ang iyong anak na lalaki at babae, hihilingin ko sa aking kaibigan na subukan at tumulong. Ngunit hindi ko magagarantiya na mailigtas ko sila. Ang kailangan mo lang gawin ay tulungan akong itigil sila ng 2 o 3 araw. Kaya mo ba iyon? Hindi inisip ni Zenoa na nagsisinungaling si Severin sa kanya, ngunit bagamat naramdaman niyang mahihirapan si Severin na iligtas ang kanyang anak na lalaki at anak na babae, walang ibang pagpipilian ang maaaring mabuhay gaya noon.
Life After Prison. Kabanata 372. Tumanggaw si Zenoa at sinabing, hindi iyon dapat maging problema. Bago lumapit sa akin si Lena, sinabihan na sila ni John na huwag mag-alala dahil mamamatay si Zachariah sa loob ng 2 o 3 araw. Pagkatapos ay ipapaalam ni John sa kanila kapag naalis na ang mga Ballard. Ako ay lubos na kumpiyansa na ang mga tao sa kanilang dulo ay hindi magkukusa na makipag-ugnayan sa mga narito. Tumanggaw si Severin, ngunit gumawa siya ng isang punto upang paalalahanan siya. Itago ang cellphone ni John sa lahat ng oras. Kung may makikipag-ugnayan sa kanya, iwasang sagutin ang tawag at gumamit lamang ng mga text message. Humanap ng anumang dahilan para maantala sila. Siyempre, mas mabuti kung hindi nila siya makontak. Naiintindihan ko na kung ano ang gagawin ngayon, at talagang gagawin ko ang lahat para pigilan sila. Agad namang tumanggaw si Zenoa. Dagdag pa niya, kung mailigtas mo ang aking mga anak at maibalik sila sa bansa, wala akong pag-aalinlangan na maging alipin mo habang buhay. Hindi naman iyon kakailanganin. Ginagawa ko lang ang lahat para tumulong. Tumawa si Severin at hindi na nagpatuloy sa usapan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa basement at nakilala ang anak ni Lena na nakalak sa likod ng isang silid na may pintong bakal. Nanay. Napaluha ang dalaga nang makita ang kanyang ina. Pumunta si Zenoa para kunin ang susi at binuksan ang bakal na pinto. Paumanhin, Miss Irina. Wala akong pagpipilian noon, ngunit maayos na ang lahat ngayon, at ang mga masasamang tao ay pinatay lahat ni Mr. Severin. Agad namang hinailan ni Lena si Irina at sinabi sa kanya. Lumuhad at pasalamatan si Mr. Severin, Irina. Siya ang mabuting Samaritano na nagligtas sa lahat. Kasama ako, si Mr. Zachariah, at maging ang kapatid ni Mr. Zachariah. Salamat, Mr. Severin. Lumuhad na sana si Irina nang agad na humakbang si Severin para lumuhad pero pinigilan siya ni Severin. Hindi na kailangang lumuhad, Irina. Ang pagtulong ay kasing simple ng pag-angat ng aking daliri. Pagkasabi noon ay agad niyang naalala na naghihintay pa sa kanya ang kanyang magandang asawa sa bahay kaya sinabi niya sa lahat. Kung ganoon. Dahil lahat ng bagay dito ay nakabalot na at gabi na, aalis muna ako sa ngayon. Kailangan kong abutin ang aking tulog. Mr. Severin. Ipauubaya ko sa iyong mga kamay ang kapalaran ng mga anak ko. Sabi ni Zenoa pagkatapos ng ilang pag-iisip. Dagdag ni Zachariah. Maraming oras at lakas ang kailangan para ayusin ng kaibigan mo ang kanyang mga tao para iligtas sila, kaya sabihin mo lang sa akin kung gaano karaming pera ang kailangan nila para maasikaso nila ito. Humalaklak si Severin. Hahaha. Hindi na kailangan. Hindi siya yung tipong masyadong nagpapahalaga sa pera. Tutulungan niya ako basta tatawagan ko siya. Nang makalabas na ang lahat, sumugod din ang 2 bodyguard na medyo nag-aalala nang hindi pa rin lumalabas si Zachariah at ang iba pa. Napatulala silang lahat nang makita ang mga bangkay na nagkalat sa lupa. Ito ay lahat salamat kay Mr. Severin, kunin ang iba pang mga lalaki at itapon ang mga bangkay na ito ngayong gabi. Ang pag-cremate sa kanila ay pinakamahusay, at siguraduhin na ang bagay na ito ay hindi kumalat, naiintindihan. Inutusan kaagad ni Zachariah ang 2 bodyguard. Oo, sir. Sabay na sagot ng 2 bodyguard. Babalik ako pagkatapos. Magkita tayong muli. Ngumiti si Severin at mabilis na umalis. Medyo lumayo si Zenoa habang pinagmamasdan ang likod ni Severin. Maya-maya, tinanong niya si Zacarias. Sa tingin mo kaya niyang iligtas sina Keegan at Lynette? Life After Prison. Kabanata 373. Kahit ako hindi ko alam kung seryoso siya o hindi. Napailing si Zachariah at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Bakit mas nagiging mahirap para sa akin na intindihin si Severin? Mayroon ba siyang napakalakas na kaibigan? Ang taong iyon ay tiyak na napakalakas kung mailigtas niya sina Keegan at Lynette mula sa isang makapangyarihang organisasyon na may libu-libong miyembro. Tumanggo rin si Zenoa. Siya ay isang miracle doctor na nakatuklas ng lason na sinasabi ng Black Cloud Gang na ganap na hindi matukoy. Maaaring iniligtas niya ang buhay ng isang mahalagang tao sa nakaraan, kaya naman handa silang tulungan siya ngayon.
Pagkasakay ni Severin sa sasakyan, tiningnan niya ang oras at nagmamadaling umuwi nang makitang gabi na. Pagdating niya, nagpalit siya ng pajama, pumunta sa kwarto ni Dayan, at nalaman niyang nakatulog na si Dayan. Ha! Hindi napigilan ni Severin ang sarili na magpakawalan ng bigong buntong hininga. Pagkatapos ng lahat, pinalampas niya ang pagkakataong dalhin ang relasyon nila ni Dayan sa susunod na antas. Nako, nakatitig lang siya sa makatarungan at balingkinitang mga binti ni Dayan. Pumikit si Severin at nakatulog habang nakayakap kay Dayan. Kinaumagahan, bumangon na si Dayan at bumaba ng hagdan pagkagising niya. Pagkatapos maligo ni Severin, bumalik siya sa kanyang kwarto, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan si Warren. Guro, ano ang magagawa ko sa iyo para mapasaya kita? Tuwang-tuwa si Warren nang matanggap ang tawag ni Severin. Ngumiti si Severin. Well, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Alam ko. Hindi mo naman ako tatawagan nang wala sa oras. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, guro? Tanong agad ni Warren. Bueno, mayroong isang organisasyon na tinatawag na Black Cloud Gang sa Falcodem, na narinig ko ay nasa napakalakas na organisasyon na may bilang na libo-libo ang mga miyembro. Inagaw nila ang mga anak ng isang kaibigan. Ang pangalan ng batang lalaki ay Keegan, at ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid na babae ay Lynette. Pwede ba kayong magpadala ng ilang tao upang iligtas sila? Sinabi ni Severin kay Warren ang sitwasyon. Walang problema. Gagawin namin ito. Ngumiti si Warren at dagdag pa. Paano kung ito ay ipapadala ko sa aking pinakatapat na kanang kamay, war chief na si Valerian Sutcliffe, at pamumunuan siya ng isang grupo ng mga elite na mandirigma na pumuslit sa Falcodem upang sirain ang Black Cloud Gang at iligtas ang 2 tao. Tumanggaw si Severin at sinabing, hindi ito dapat maging problema sa isang war chief na naruroon. Gayunpaman, ang oras ay mahalaga, at mayroon ka lamang 2 o 3 araw. Anumang labis oras, at natatakot ako na magpasya silang patayin ang mga bihag pagkatapos na mapansin na may mali. Pagkatapos ng lahat, pinatay ko ang ilan sa kanilang mga tauhan dito. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ko sila kaagad at gagawa ng mga bagay para sa iyo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Warren. Nga pala, saan natin ipapadala ang 2 bata kapag nailigtas na natin sila? Nakangiting sabi ni Severin. Bumalik dito. Ipapadala sila sa Ballards ng Brookbourne Mansion. Naiintindihan ko. Tapos na iyon. Aabisuhan ko ang mga nasasakupan ko ngayon din. Ibinaba ni Warren ang telepono pagkatapos tapusin ang kanyang pangungusap. Bumaba si Severin pagkatapos tawagan at hindi napigil ang magsalita nang makita ang petsa. Isa pang 11 araw na natitira hanggang sa 15 ng Agosto. Minsang sinabi sa akin ng matandang wako na bisitahin ang Draco Deus Isle sa 15 para sa ilang kapalaran o isang bagay na tulad nito. Siguro kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Hindi napigilan ni Severin na malungkot at humagulgol. Ito ang aking unang taglagas pagkatapos na palayain mula sa bilangguan, at hindi ko kayang gugulin ito kasama ang aking mga magulang at asawa. Buntong hininga, wala akong masabi para dyan. Life After Prison. Kabanata 374. Tatay. Tatay. Nakangiting tumakbo si Celine pagkalabas niya sa bakuran. Celine. Agad na yumoko si Severin, binuhat ang cute na batang babae, at marahang hinalikan ang chubby chick nito. Mukhang maganda ba ang damit ko, tatay? Binili ito ni nanay para sa akin kahapon. Hindi napigilan ni Severin ang matawa. Oo nga. Mukha kang magaling sa lahat ng bagay. Paano kung mamasyal tayo, Celine? May maliit na palaruan doon. Ngumiti si Severin at dinala si Celine para maglaro sa malapit na playground. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng mga nakatataas sa Blood Drinker Gang. Kalokohan. Ito ay kasuklam-suklam. Ang kanilang gang leader, si Taran, ay naikuyom ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Anong nangyari? Tumingin kay Taran ang isang medyo may edad na babae at nagtanong. Ano kayang level ang narating ni Severin? Si Janvar at ang 5 Grandmaster na pinadala namin doon ay patay na lahat.
Nawalan na tayo ng kontak sa kanilang lahat. Patay. Lahat sila. Pero paano? Natahimik ang lahat nang marinig iyon. Ang unang 3 taong ipinadala nila ay namatay sa mga kamay ni Severin, at naisip nila na hindi magiging problema para kay Janvar ang pakikitungo sa kanya kasama ang 5 Grandmaster. Hindi kailanman sumagi sa kanilang isipan na silang 6 ay mamamatay pagkatapos pumunta doon. Dapat ba akong pumunta? Hinampas ng dakilang matanda ang mesa at tumayo. Siya ay labis na nalungkot na ang kanilang mga tauhan ay nabigo ng maraming beses ng sunod-sunod at sila ay nagdusa ng husto bilang resulta. Huwag tayong magmadali, Great Elder. May plano ako. Bakit tayo pa ang humaharap sa batang iyon? Tanong ng pangalawang matanda. Agad na kumunat ang noo ng dakilang elder nang marinig iyon. Ano ang ibig mong sabihin, Second Elder? May tutulong ba sa atin kung hindi tayo mismo ang gagawa ng maruming gawain? Ngumiti ang pangalawang matanda at sinabing. Nakalimutan mo na ba na ang Mushol ay nagpahayag na ng kanilang determinasyon na magpasakop sa atin? Hindi mo ba naisip na oras na para ipakita nila ang kanilang katapatan? Ano ang maaaring maging isang mas mahusay na pagsubok kaysa dito? Gayunpaman, walang masyadong malalakas na tao sa Mushol. Ano ang inaasahan nilang makamit kung pupunta sila? Humalaklak si Taran. Sabi ng pangalawang matanda. Sa totoo lang, naghihirap sila sa kakulangan ng malalakas na individual, ngunit higit pa iyon para ipadala natin ang kanilang mga tauhan doon. Ang pagkamatay ng ilan sa kanilang mga miyembro ay maaaring ituring na isang paraan ng pagpapahina ng kanilang lakas, ngunit tiyak na magiging mahusay kung sila ay manalo. Hindi na kailangang sabihin, kailangan pa rin nating ipaalala sa kanila na si Severin ay napakalakas, at na ang tanging pag-asa na mapatay siya ay ang magpadala ng level 9 Grandmaster. Gagawin natin ito sa iyong paraan, Second Elder. Maaari mong ipaalam sa Mushol ang plano. Ang ideya mo na ito ay napakahusay dahil pinapayagan kaming umatras at magpadala ng ibang tao upang patayin si Severin. Ito ay isang pagsubok sa kanilang katapatan. Tumanggo si Taran bilang kasiyahan matapos makinig sa pagsusuri ng pangalawang matanda. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Ipaubaya mo na lang sa akin. Ang pangalawang matanda ay bahagyang ngumiti at dumating sa pintuan ng Mushol ng mag-isa. Panahon na para magpakita ng katapatan ang Mushol. Ngumiti ng masama ang pangalawang matanda bago pumasok. Life After Prison. Kabanata 375. Sa sandaling iyon, si Mick Whitley ang pinuno ng gang ng Mushol ay nag-aalala tungkol sa isang bagay habang nakaupo siya sa kanyang silid. Sinaktan ng Mushol ang Blood Drinker Gang noon, na nagbigay ng dahilan sa Blood Drinker Gang para gumawa ng malaking kaguluhan, na nagsasabing dapat silang magpasakop sa Blood Drinker Gang at magbayad ng malaking halaga ng pera sa mga alay bawat buwan. Anumang pagsuwi ay haantong sa pagkawasak ng Mushol. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili sa pagsang-ayon sa mga naturang tuntunin, wala siyang pagpipilian kundi gawin ito para sa kapakanan ng buhay ng mga miyembro ng Mushol. Hindi mo ba iniisip na masyado silang malupit, tatay? Ang anak ni Mick, si Candy, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga nang makita ang pagsimangot sa mukha nito. Nagiging bully sila. Napabuntong hininga si Mick. Bueno, wala naman akong magagawa, di ba? Ang ating Hallmaster ay sapat na makapangyarihan upang maging kapareho ng pinuno ng Blood Drinker Gang, ngunit ngayong wala na siya, hindi na tayo kalaban ni Taran. Ang ating mga pagkamatay ay tiyak kung hindi natin sila pakikinggan, at kahit na wala akong gaanong pakialam sa sarili kong buhay ngayong matanda na ako, hindi ko kayang panoorin ang aking anak na babae na mamatay. Napakarami pa rin ng ating mga miyembro dito. Sir, dumating na ang pangalawang elder ng Blood Drinker Gang. May sumigaw sa pinto. Gulat na nagkatinginan sina Mick at Candy, habang ang dalawang matandang lalaki at isang babaeng nasa tabi nila ay nakasimangot din. Wala sa kanila ang nakakaalam kung bakit hahanapin sila ni Menkel Wagford, ang pangalawang elder ng Blood Drinker Gang, sa ganoong oras. Hahaha. Ano ang nagdadala sa iyo dito sa aming mababang lugar, Second Elder? Agad namang bati ni Mick. Nakangiting sabi ni Menkel sa kanya. Hindi ko alam na narito ka ngayon.
Humihingi ako ng paumanhin sa hindi paggawa ng mga kinakailangang paghahanda para sa iyong pagdating, at sana ay hindi ka magagalit. Hahaha. Masyado kang magalang. Pagkalakad ni Menkel, umupo siya at saka sinabi kay Mick. Pumunta ako ngayon para humingi ng pabor. Sinenyasan ni Mick ang isa sa kanyang mga tauhan na magbuhos ng tsaa para kay Menkel at sinabing. Panahon na ba para ibigay ang mga alay? Naaalala ko na may ilang araw pa bago ang deadline. Agad namang ngumiti si Menkel at sinabing. Para na tayong pamilya ngayon, di ba? Paano ka namin mamadaliin sa pagtupad sa mga obligasyong iyon? Hinanap kita dahil kailangan ng aming gang leader ang tulong mo para makumplito ang isang gawain. Agad na kumunat ang noo ni Mick nang marinig iyon at bahagyang lumubog ang kanyang ekspresyon habang sinulyapan ang kanyang anak at ang tatlong matanda. May problema ba? Hindi ko pa naipaliwanag ang gawain. Marahil ay hindi ka mahilig tumanggap sa gawaing itinalaga namin kahit nakakasali mo lang sa Blood Drinker Gang. Hindi masyadong natuwa si Menkel nang makita ang reaksyon ng lahat at nagkunwari siyang galit sa kanila. Gusto naming makita ang iyong sinseridad, kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Siyempre. Kami ay sinsero hanggat maaari. Napatingin agad si Mick kay Menkel na nakangiti habang nagtatanong. Maaari mo ba kaming paliwanagan kung anong gawain ang sinasabi mo? Gusto naming tulungan mo kaming pumatay ng tao sa Brookborn. Sabi ni Menkel. Nang marinig iyon ni Candy, hindi niya napigil ang sabihin. Pumatay ng isang tao. Bakit gusto mong ang aming mga tao ang humawak ng ganoong simpleng bagay sa halip na ipadala ang iyong mga tauhan? Life After Prison. Kabanata 376. Ngumiti si Menkel at sinabing. Hihihi. Sinaktan niya ang Blood Drinker Gang sa ilang mga bagay, at nagpadala kami ng ilan sa aming mga tauhan upang patayin siya, ngunit pinatay niya sila sa halip. Masyado kaming abala sa ibang mga bagay kamakailan upang ituon ang aming pansin dito, kaya naisip namin na mas mabuti kung matutulungan mo akong patayin siya. Pagkatapos ng isang pause, nagpatuloy si Menkel. Siya nga pala, dapat kung babalaan ka na ang kanyang kakayahan ay malamang na tungkol sa level 8 o level 9 Grandmaster. Makabubuting magdala ng mas maraming tao sa iyo, at siguraduhin hindi masyadong mababa ang kanilang natamo. Hindi mo kami masisi kung hindi kita babalaan kung sa huli ay papatayin niya ang lahat. Ganoon siya kalakas. Hindi mapigilan ni Mick na kumunat ang noo nang marinig iyon. Mukhang kailangan nating magpadala ng napakalakas na base ng mga individual, parang kailangan nating magpadala. Ilang napakalakas na tao para harapin siya. Pero may taga-suporta ba siya? Hindi ko gugustuhin na ang aming mga tao ay atakihin sa halip kapag kami ay gumawa ng aming hakbang sa kanya. Magiging napakahirap kung mangyari iyon. Ngumiti si Menkel. Dapat kong isipin na hindi. Inimbestigahan na ng mga tao namin ang taong ito, at mukhang wala siyang anumang uri ng tagapagtaguyod. May 6 na magagandang bodyguard sa lugar kung saan siya nakatira, ngunit hindi mo na kailangang pumasok sa compound ng kanyang bahay. Sapat na ang paghihintay sa labas. Pagkatapos ay naglagay siya ng litrato sa mesa at sinabing, ito ang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Severin Foylet. Nabalitaan ko na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay napakahusay, kaya dapat kang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya hanggat magtanong ka ng kaunti sa Brookborn. Ngunit ang tagumpay ng lalaki ay napakataas. Bakit tayo ang pupunta? Hindi ba maaari kang magpadala ng isang pares ng mga Profound Master doon sa halip na hilingin sa amin na gawin ito? Reklamo ni Candy. Tumingin si Menkel kay Candy at nakangiting sabi. Hindi problema kung ayaw mong tanggapin ang gawaing ito. Maaari akong palaging pumunta sa ngalan mo kung magpapalipas ka ng gabi sa akin. Paano iyon tunog? Lumayo ka sa akin. Hindi ako interesado sa iyo. Nagalit si Candy sa pahayag na iyon at tinitigan ng masama ang lalaki. Si Mick ay may labis na malungkot na ekspresyon din, at binalaan niya si Menkel. Masyado kang lumalampas sa linya sa pahayag na iyon, Menkel. Siya ang nag-iisang anak ko, at mas maaga kong itataya ang buhay ko para patayin ka kung maglakas loob kang gawin sa kanya. Ngumiti nang walang pakialam si Menkel at sinabing, hihihi. Nagbibiro lang ako. Bakit kailangan mong maging maramdamin?
Tumayo siya at inulit ang hiling niya kanina. Hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon, kung gayon. Handa ka bang gampanan ang gawaing ito? Ito ay isang pambihirang pagkakataon para ipakita mo ang iyong katapatan pagkatapos sumali sa Blood Drinker Gang. Kinagat ni Mick ang kanyang mga ngipin at walang pagpipilian kundi tanggapin. Magtiwala ka, Second Elder, kami na ang bahala dito. Aayusin ko ang mga tauhan namin na pumunta doon at ibalik ang ulo ni Severin. Kahanga-hanga. Kung gayon, aalis na muna ako sa ngayon upang mag-report muli sa aming pinuno. Tumanggaw si Menkel at nilingan muli si Candy bago umalis. Para sa tala, si Candy ay nasa early 20s at may payat na figure kasama ang cute na mukha. Kung gayon, natural na ang mga matandang pervert na tulad ni Menkel ay magkakaroon ng maalay na pantasya tungkol sa kanya kapag nakita nila siya. Nakakadiri. Umupo ulit si Candy sa upuan at galit na sabi sabay alis ni Menkel. Ha! Walang dalawang paraan tungkol dito. Nilinaw nila na sinusubok nila ang ating katapatan sa pagkakataong ito. Aakusahan nila tayo na hindi tapat kung hindi tayo pupunta, kaya ang tanging pagpipilian natin ay tanggapin ito. Walang magawa si Mick. Ngunit ang Blood Drinker Gang ay napakalakas, at ang ilan sa mga matatanda doon ay hindi mahuhulaan na malakas. Naiinis ako kaya sinabi nila sa amin na pumunta sa halip na ipadala ang kanilang makapangyarihang mga lalaki. Sabi ni Candy. Ngumiti ng pilit ang nasa katanghaliang gulang na babae. Dapat tayong magsimulang bumuo ng isang plano sa halip na magreklamo. Kailangan muna nating tukuyin kung sino ang ipapadala doon, at pagkatapos ay kung kailan dapat umalis ang taong iyon. Life After Prison. Kabanata 377. Pupunta ako. Biglang nag-alok si Candy nang hindi na hinintay na magsalita pa ang iba. Iyan ay hindi katanggap-tanggap. Kakalusot mo lang at naabot mo ang level 9 Grandmaster. Masyadong delikado para sa iyo na pumunta. Agad namang tumutol si Mick. Nabanggit ni Menkel kanina na ang target ay maaaring isang level 8 o level 9 Grandmaster. Paano kung siya ay isang batikang level 9 Grandmaster? Ano ang gagawin mo? Napaisip ang medyo may edad na babae at tuluyang nasabi kay Mick. Hallmaster, naniniwala akong gusto ni Candy na pumunta doon para medyo malanawan ang isip niya. Hindi naman siguro magiging problema kung sasama ako sa kanya. Tumanggaw si Mick sa wakas at sinabing. Salamat sa problema, Lauren. Bagamat napaka-partikular ni Candy na hindi siya sinusundan ng sinuman, alam niyang pipigilan siya ng kanyang ama kapag hindi siya sinundan ni Lauren. Okay, pupunta ako doon kasama si Tita Lauren. Level 3 Profound Master din siya, kaya sigurado akong magiging maayos ang lahat kung sasama ako sa kanya. Okay, dapat lagi mong tatandaan na mag-ingat. Tumanggaw si Mick. Huwag kang mag-abala na magsama ng sino mang mababa ang kakayahan. Hindi naman sila makakatulong, at magiging kawalan lang tayo kung mapatay sila ng ating target. Nang matapos ang pagsasalita ay naglabas si Mick ng isang piraso ng dilaw na papel at tiningnang mabuti ang drawing nito. Iyon ay isang singsing sa hugis ng ulo ng dragon, at ang pag-awit ng artist ng singsing ay nabuhay ito. Bakit lagi mong tinitingnan itong larawang guhit? Ito ba ay mapa ng kayamanan o isang bagay? Kumunat ang noo ni Candy. Nang makita niyang nakatingin ulit si Mick sa pattern. Pagkatapos ay sinabi ni Mick. Hihihi, binigay ito sa akin ng dati nating Hallmaster. Sabi niya na isa lang tayong branch ng isang organisasyon na tinatawag na Draco Deus Temple, at ang taong nagsusuot ng singsing na ito ay ang Supreme Leader natin. Kung sino man ang magsuot nito ay tiyak na sobrang nakakatakot na tao, at parang ipinangalan tayo sa 12 hayop mula sa Oriental Zodiac. Nang marinig iyon ni Candy, hindi niya naiwasang magkwento. Talaga. Tiyak na kakaiba siyang tao kung ganoon. Sinong mag-iisip na ay pandulan sa 12 hayop ang mga nasasakupang sangay nila? Kung tatanungin mo ako, hindi masyadong maganda ang pangalang Muscle para sa akin. Matagal ko nang iniisip na palitan ang pangalan. Agad na pinandilatan ni Mick si Candy at sinabing. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ito ang pangalang ibinigay sa atin ng Supreme Leader. Sino ba tayo para palitan ito ng kapritsyo? At saka,
Sa pangalang ito lang malalaman ng ating Supreme Leader kung saan tayo lulugar sa hinaharap. Paano pa niya malalaman kung sino tayo kung papalitan natin ang pangalan? Sabi ni Mick na may paggalang. Minsan sinabi sa akin ng ating dating Hallmaster na ang mga salita ng pinakamataas na pinuno ay dapat ituring bilang ebanghelyo. Dapat nating sundin ang lahat ng kanyang mga utos, kahit na ito ay nangangahulugan na sabihin na mamatay. Nakilala mo na ba ang Supreme Leader? Hindi naiwasang tanungin ni Candy si Mick. Ngumiti ng pilit si Mick at sinabing, hindi pa, ngunit ginawa ng dati nating Hallmaster noong bata pa siya. Ngunit ang ating dating Hallmaster ay napakatanda na, at siya ay nawala na ngayon. Kung sasabihin mong nakilala niya ang Supreme Leader sa murang edad, hindi ba't ang Supreme Leader ay isang matanda na rin? Tinuro ni Candy. Ito ay napakaraming taon na, tatay, at ang Supreme Leader iyon ay hindi kailanman dumating upang hanapin tayo. Sa tingin mo ba ay maaaring patay na siya? Pinandilatan ni Mick si Candy. Huwag mong ibuka ang bibig mo ng ganyan. Paano mo nasabi ang kalokohan mo? Ha, ngunit nasa malas tayong posisyon ngayon. Napabuntong hininga si Candy. Ang mushole ay nasa isang pababang spiral, at kailangan nating umasa sa ibang mga gang upang protektahan ang ating sarili. Bakit hindi tayo tinulungan ng Supreme Leader? Hindi mo ba iniisip na siya ay hindi mapagkakatiwalaan at irresponsible? Isang bigla ang naisip. Saka sumagi kay Candy habang nagtatanong. Iniwan ba ng dating Hallmaster ang numero ng telepono ng Supreme Leader sa iyo o kung anuman? Kung oo, hindi ba pwedeng tawagan mo na lang siya at hilingin sa kanya na tulungan tayo? Total, isa tayo sa mga nasasakupang puwersa niya. Umiling si Mick at sinabing. Bago ang dating Hallmaster ay sumapit sa katapusan ng kanyang buhay, sinabi niya sa akin na ang pinakamataas na pinuno ay nagturo sa kanya ng ilang mga bagay tungkol sa pagkamit. Pagkatapos ay umalis siya, ngunit hindi bago mag-recruit ng ilang tao at bigyan ang pangalan ng mushole. Sinabi rin ng Supreme Leader na siya ay makikipag-ugnayan sa ating dating Hallmaster pagkatapos na maitatag ang 12 bulwagan at ang 12 hayop ay nagtipon. Pagkatapos ng isang paghinto, ngumiti si Mick ng pilit at sinabing, iyon lang ang mayroon dito. Walang imek si Candy. Pagkaraan ng ilang sandali, galit na sabi niya. Anong klaseng Supreme Leader ito? Wala man lang siyang pakiramdam ng pananagutan, at wala na ring paraan para makontak siya. Hindi nga namin alam kung patay na siya o kung nasaan ang iba pang halls. Kung alam lang sana natin kung nasaan ang ibang hall, pwede tayong pumunta sa kanila at humingi ng tulong sa pagwasak sa Blood Dinker Gang. Life After Prison. Kabanata 378. Ha, tama na. Lahat tayo ay miyembro pa rin ng Draco Deus Temple, at umaasa ako na magkakaroon din tayo ng pagkakataong makilala ang ating Supreme Leader balang araw. Kung mangyayari iyon, hindi na tayo dapat mamuhay sa ilalim ng pilit sa lahat ng oras. Bumantong hininga si Mick at walang magawa. Kalimutan mo na ito. Kahit na makilala natin ang Supreme Leader, maaaring hindi siya maaasahan gaya ng inaasahan natin. Mas mabuti na umasa tayo sa ating sarili. Nagkibit balikat si Candy na walang pakialam at saka sinabi kay Lauren. Kailan tayo aalis, Tita Lauren? Nakangiting sabi ni Lauren. Mukhang maganda siguro kung bukas. Kung aalis tayo sa umaga, dapat tayong dumating doon sa tanghali. Bibigyan tayo nito ng sapat na oras upang maghanda bago tayo magsimulang maghanap ng impormasyon tungkol kay Severin sa madaling araw. Okay. Tumanggo si Candy. Dahil may opisyal na negosyo kami ni Tita Lauren, hindi ba dapat bigyan mo kami ng mas maraming panggastos sa paglalakbay o kung ano? Halos himatayan si Mick. Sinabi niya sa kanyang pinakamamahal na anak. Iniisip mo lang na mag-shopping, di ba? Hindi ka ba maaaring maging mas matipid sa mga araw na ito? Hindi na tayo ganoon kay Aman tulad ng dati dahil kailangan nating magbayad ng Blood Drinker Gang buwan-buwan ngayon. Bumalik sa Brookborn, si Edward ay nagngangalit sa mataas na impyerno nang marinig niya ang ulat ng kanyang assistant. Ano? Bakit gagawin ito ni Diane? Tatapusin ba niya ang pakikipagtulungan sa atin sa negosyo ng mga materyales sa gusali? Hindi pa ba sapat na tubo ang naibigay natin sa kanila?
Hindi ba sapat ang kinikita nila dito? Bakit nila tatanggalin ang kooperasyong ito sa negosyo? Wala akong ideya, Ginoo, ngunit tumigil na sila sa pakikipagtulungan sa atin. Walang magawang sabi ng katulong. Dapat si Severin yun. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Si Diane ay isang napakamataktika na babae, at sa tingin ko ay nag-aalala siya na magseselos ang asawa niya kung makikipagtulungan ang pamilya niya sa pamilya namin. Nakarating si Edward sa konklusyong iyon pagkatapos ng ilang pag-iisip at naikuyom ang kanyang kamao. Hindi mo ba naisip na masyado kang maliit, Diane? Karapat-dapat bang mahalin mo ang lalaking iyon? Ano ang nakikita mo sa kanya na hindi mo nakikita sa akin? Sir, isang matandang lalaki ang pumunta rito at nagtanong na makipagkita sa iyo. Sabi ng isang babaeng empleyado na pumasok. Isang matandang lalaki. Kumunat ang noo ni Edward. Tumango ang babaeng empleyado. Oo, sir. Medyo nakakatawa ang pananamit niya gamit ang kanyang tanika, sombrero, at salaming pang-araw. Sige. Sabihan mo siyang pumasok. Sabi ni Edward. Tuluyang nakapasok ang matanda sa opisina ni Edward at isinara ang pinto sa likuran niya. Magandang araw, mabait na Ginoo. Ngumiti ang matanda at nagpakilala. Ako ang 6 Stars Assassin na kinuha mo, Chewy Lefan. Tuwang-tuwa si Edward sa narinig. Well, natutuwa ako. Sa wakas nandito ka na. Life After Prison. Kabanata 379. Nakangiting sabi ni Chewy. Dapat kahapon lang ako dumating, pero may mga bagay na pumipigil sa akin. Huwag kang mag-alala. Ihain ko ang ulo ng batang iyon sa isang pinggan ngayong nandito na ako. Kasunod ng isang maikling paghinto, nagpatuloy siya. Siyempre, kung masasabi mo sa akin kung saan siya tumutuloy o kung saan ang kanyang mga karaniwang ruta, kung gayon mas magiging madali ang mga bagay. Darating din ang kanyang kamatayan, sa halip na mamaya. Oo naman, hindi problema, matagal ko nang inaasam ang pagkamatay niya. Agad namang ipinaliwanag ni Edward ang sitwasyon ni Severin sa 6 Stars Assassin. Sa kanyang paghuhusga, ang pagkakaroon ng ganoong kasanayang mamamatay tao ay magiging napakadaling patayin ang kanyang kalaban. Walang masyadong gagawin si Severin ng umagang iyon, kaya nakipaglaro siya kay Celine at nagpahinga sa bahay pagkatapos ng tanghalian. Nang halos oras na para matapos ang mga gawain ng uring manggagawa ng gabing iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang magandang bodyguard na si Abigail. May problema ba, Abigail? Napakunot noo si Severin sa pagtataka habang sinasagot ang telepono dahil bihira lang ang mga bodyguard na tumawag sa kanya. Bakit nila ako tatawagan nang wala sa oras? Nagtaka siya. Master. May nangyari, Master. Kinidnap si Ma'am. Sabi ni Abigail, nanginginig ang boses sa pag-aalala. Ano? Paano? Hindi mo ba siya sinundan at sinundo sa trabaho? Paano siya nakidnap? Nagulat si Severin at agad na tumalon. Sabi ni Abigail. Kasalanan ko. Ang tanga ko. Nagtago ang dalawang ito sa isang sulok ng kalye at pinagbabaril kami ng baril. Alam mo naman na ang taas ng nakuha ko kaya madali akong makahuli ng bala, di ba? Ginawa ko lang iyon at agad na tumakbo ang bumaril. Galit na galit akong sinundan sila, pero pagbalik ko, nalaman kong wala na si Ma'am. Nakuha na yata siya. Nasa kumpanya ka pa, di ba? Pupunta ako kaagad. Nagmamadaling bumaba si Severin sa galit at nagmaneho papunta sa kumpanya ni Diane. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Sinadya nila tayong tambangan. Hindi ko na malaya na sinadya na pala nila ang putok at nilayo nila ako. Pinipilit nilang ilihis ang atensyon ko. Hinintay ni Abigail na dumating si Severin, at sinisisi niya ang sarili sa kabila ng mas masahol pa niyang sitwasyon. Kasalanan ko ang lahat ng pagiging walang kwenta ko. Paano ako magiging tanga? Hindi ko dapat inaalis si Ma'am sa paningin ko. Agad naman siyang inalo ni Severin. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Masyadong tuso ang mga ambush. Tandaan mo na mas bigyan mo ng pansin sa hinaharap. Inisip ni Severin ang sitwasyon at tinanong si Abigail. Nasaan na ang dalawang bumaril? Naabutan mo ba sila? Sabi ni Abigail. Ginawa ko. Tinanong ko sila kung sino sila at sinubukang talunin ang isang sagot mula sa kanila,
ngunit binaril nila ang kanilang sarili habang hindi ako pinapansin. Plano na nila ito sa simula para lang makaabala sa iyo. Pahayag ni Severin. Pagkatapos ay agad niyang tinawagan sina Larry at Blade, na hinihiling sa kanila na tumulong na suriin ang mga nakapalibot na kamera at alamin kung ano ang nangyari. Hindi nagtagal, sumakay na rin sina Larry at Blade. Pagdating ni Blade, galit niyang sabi. Ang lakas ng loob ng mga gagong bastos na iyon na kidnapin ang babae ng boss natin. Papatayin ko sila. Nakahanap ka na ba ng mga pahiwatig? Kumunat ang noo ni Severin at tumingin sa phone niya. Mahigit 10 minuto ang lumipas mula noong tumawag si Abigail, at hindi maiwasang makaramdam siya ng kaunting pag-aalala. Kumunat ang noo ni Larry at sinabing, nagsagawa kami ng mga pagsasaayos sa sandaling matanggap namin ang iyong tawag, at malamang na makukuha namin ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Iniimbestigahan ng aming mga tauhan ang kalapit na surveillance footage, pangunahin upang matukoy ang direksyon kung saan nagpunta ang kanilang mga sasakyan. Tumunog ang cellphone ni Blade ng mga sandaling iyon, at pagkatapos niyang sagutin ang tawag ay hindi niya maiwasang sabihin kay Severin. Mr. Severin, lumalabas na papunta sila sa labas ng lungsod. Life after prison. Kabanata 380. Sa labas ng lungsod. Kumunat ang noo ni Severin at nagtampo ang mukha. Aalis ba sila sa Brookborn? Hindi natin malalaman kung saang lungsod sila pupunta kung aalis sila sa Brookborn. Nang matapos ang kanyang pangungusap, bigla siyang may naisip at sinabi sa kanila. May kilala ba sa inyo na nagtayo ng mga villa o manor sa labas ng lungsod? Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Larry. Hayaan mo akong mag-isip. Bukod sa malaking villa na itinayo ng cedar gang sa bundok, parang may malapit din sa lawa. Pagmamayari ito ni Rufus ng Chavezes. Rufus. Napakunot ang noo ni Severin nang marinig ito. Sa di malamang dahilan, naalala niya ang eksena kung saan lumuhad si Rufus sa kanyang harapan at dinilaan ang kanyang sapatos noong nakaraan. Bukod pa rito, hindi masyadong tahimik si Rufus nitong mga nakaraang araw, at sigurado si Severin na si Rufus ang nasa likod ng pagkidnap. Bilang pag-iingat, gayunpaman, nagtanong siya. Ang Horsefields ay hindi nagtayo ng anumang malalaking villa sa labas ng lungsod, hindi ba? Hindi naman. Kumpiyansa na sagot ni Larry. Ang mga Zelangko at ang Longhorn ay may mga villa sa mga suburb ngunit. Dagdag ni Blade. Hindi maaaring sila iyon. Ang mga posibleng pinaghihinalaan bilang mga Chavez. Naikuyom ni Severin ang kanyang kamao at sinabi kay Larry. Alam mo ba ang tinatayang lokasyon? Ginagawa ko. Tumanggaw si Larry. Sige, sabay na tayo. Masyadong mabagal magmaneho, at nag-aalala akong hindi ako makakarating sa oras. Tumanggaw si Severin at agad na hinawakan ang braso ni Larry. Ang pagmamaneho. Mabagal ba? Baka sa mukha ni Larry ang pagkalito at walang ideya kung ano ang ibig sabihin ni Severin. Kung ang isa ay nagmamaneho ng hanggang 100 milya kada oras, kung gayon kahit na ang malalim na mga master ay hindi maaaring makahabol. Bilang resulta, naisip niya na ang pagmamaneho ay ang pinakamabilis na paraan. Sa susunod na segundo, natanggap niya ang pagkabigla ng kanyang buhay nang hawakan ni Severin ang kanyang braso at biglang tumalon sa hangin. Si Severin ay halos lumipad sa hangin at lumitaw sa tuktok ng isang mataas na gusali sa hindi kalayuan. Ano? Ikaw. Maaari kang lumipad. Napalunok si Larry at nalaglag ang panga sa gulat. Noon pa man ay iniisip niya kung anong uri ng tagumpay ang mayroon si Severin matapos makita siyang makitungo sa Guardians ng mga Ballard ng ganoon kadali. Naghinala siya na si Severin ay isang level 9 Profound Master, at magiging labis ang pagkamangha kay Severin kung ito ay totoo. Gayunpaman, tila sobrang minamaliit niya ang lakas ni Severin, dahil dinala siya ni Severin sa napakataas na gusali na may isang pagtalon lamang, at ang mga paa ng binata ay natatakpan din ng espiritual na enerhiya. Ang ginawa ni Severin ay halos walang pinagkaiba sa paglipad. Hihihi. Tara na. Tumawa si Severin, hinawakan ng mahigpit si Larry, at tumalon pa ng ilang beses sa bilis ng liwanag. Nag-iwan siya ng mga after images saan man siya dumaan,
At kaunting oras lang ang inabot niya para marating ang pasukan ng lungsod.